Magsitayo ang lahat para sa ating unang panalangin at pangunahan mo ito, Binibining Pulot. Maraming salamat, Binibining Pulot. Bago kayo magsiupo, ay pakiayos muna ang hanay ng inyong mga upuan at pakipulot ng mga kalat kung meron man. Magandang araw sa inyong class. Kumusta na kayo? Mabuti naman kung ganon. Mayroon bang lumiban sa ating klase sa araw na ito, class monitor? Mabuti naman at walang lumiban sa araw na ito. Ipagpatuloy niyo yan, class, at pagbutihin niyo ang inyong pag-aaral. Bago tayo magsimula sa ating formal na klase, ay narito ang mga pamantayan sa loob ng aking klase. Tatawagin natin ito sa acronym na sigla. S para sa sumunod sa mga tagubili ng guro. E para sa itaas ang kamay kapag gustong sumagot. G para sa gumamit ng magalang na salita. L para sa linisin ang paligid at umupo ng maayos. At A para sa aktibong makinig sa talakayan. Nagkakaintindihan ba tayo, class? Mabuti naman kung ganun. Bago tayo dumako sa ating formal na diskusyon, mayroon ako ditong mga larawan. Anong napansin niyo sa mga larawan, class? Araw? Ano pa? Liwanag? Sige, ano pa? Dilim? Ano pa? Sino pang gustong sumagot? Sige, Ana? Magaling, sinag at karimlan. Ano kaya ang kaugnayan nito sa tatalakayin natin sa araw na ito? Tama, ngayong araw ay inaasahang masuri natin ang isang dula noong panahon ng kasarinlan, ang dulang sinag sa karimlan. Narito ang mga layunin. Pagkatapos ng 60 minuto, 80 bahagdan ng mga mag-aaral ay inaasahang nakatutukoy sa mga elemento ng dula sa panahon ng kasarinlan. Pangalawa, nakatatala sa iba't ibang elemento ng dula. Pangatlo, ang naipapakita ang pagpapahalaga sa dula sa panahon ng kasarinlan sa pamamagitan ng maikling pagbabahagi ng sariling saloobin. Ang dula, class? Binibining gumapak? Tama! Ang dula ay isang uri ng panitikan. Nahahati ito sa ilang yugto na maraming tagpo. Pinakalayunin nitong itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Ngayon ay hahatiin ko kayo sa 3 pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ko ng tig-iisang sipi at susuriin ninyo ito batay sa simula, gitna at wakas. At napapaloob nito ang mga elemento ng dula at syempre, bibigyan nyo ng kahulugan kung ano ang elementong ito at ibibigay nyo din kung saang parte ng akdang inyong binasa ang elementong ito. Ang dalawang hanay na ito, ang unang pangkat, ito namang dalawang hanay, ang pangalawang pangkat, at dyan naman ang hanay na yan ay ang pangatlong pangkat. Tapos niyo na bang basahin ang dula, class? Ngayon ay may itatanong ako sa inyo. Ano nga ulit yung tauhan? Tama. Ito po ang mga kumikilos at nagbibigay buhay sa dula. At sa kanila umiikot ang mga pangyayari. Ngayon, batay naman sa akdang inyong binasa, sino-sino ang tauhan at ano ang ginampanan nila sa dula? Sino ang unang tauhan? Sige, Roxanne? Tony. Sino ba si Tony? Tama, si Tony, binatang bilanggo.
puno ng galit sa ama at naghahanap ng pagbabago. Sino pa? Si Luis. Si Luis, ama ni Tony, na nagsisisi at nagnanais ng kapatawaran. Sino pa? Sige, binibining lagitaw. Tama, si Ernan. Si Ernan? Sino ba si Ernan? Tama, si Ernan ay isang bilanggong manunulat. Nagbibigay gabay at inspirasyon kay Tony. Sino pa? Si Padre Abena. Siya ay isang pari, simbolo ng pananampalataya at pagbabago. Sino naman si Miss Reyes? Si Miss Reyes ay, tama, nurse, nag-aalaga at nagiging tulay ng pag-unawa. Sino pa? Sino naman si Doming at Book? Tama, mga kapwa bilanggo, nagpapakita ng buhay at ugali sa loob ng kulungan. At ang mga bantay sa bilangguan. Ngayon, ano naman ang tagpuan? Sino gustong sumagot? Sa unang pangkat? Paredes? Tama. Ito po ang panahon at pook kung saan naganap ang mga pangyayari na kasaad sa dula. Saan naman ang tagpuan sa dulang Sinag sa Karimlan na inyong binasa? Tama. Sa pambansang bilangguan sa Muntinlupa, partikular sa Pagamutan. Sa loob at ang kasalukuyang panahon ay umaga. Ano naman ang saglit na kasiglahan? Tama. Ito po ang saglit na paglayo o pagtakas ng tauhan sa suliraning nararanasan. Batay naman sa akdang inyong binasa, saang parte ang saglit na kasiglahan? Tama. Ang paglalahad ng kalagayan ni Tony may sugat, galit, at mabigat na dinadala habang nakikilala niya sina Ernan at Padre Abena na nagtuturo sa kanya ng posibilidad ng pagbabago. Ano naman ang tunggalian? Tama. Ang tunggalian, ito po ang paglalabang naganap sa dula. Saang parte kaya ng akdang inyong binasa ang tunggalian? Sige. Tama. Ang panloob ay ang pakikipagbuno ni Tony sa galit at hinanakit sa ama at panlabas ng ang buhay bilang bilanggo at tensyon sa kapwa bilanggo. Hamon na magbabago sa kabila ng karimlan. Ano naman ang kasukdulan? Tama. Ang kasukdulan, sa bahaging ito po, pinakamatindi ang damdamin at tunggalian. Batay naman sa akdang inyong binasa, saang parte naman ang kasukdulan? Tama. Ang pagdating ng ama niyang si Luis, naghaharap sila at pumutok ang lahat ng sama ng loob. Hindi agad tinanggap ni Tony ang ama. Puno ng luha, galit, at tensyon ang tagpo. Ano naman ang kahulugan kung sasabihin nating kakalasan? Sige, galing sa pangkatatlo. Tama. Ito po ang unti-unting pagtukoy o pagkalutas ng mga suliranin. Batay sa inyong binasang akda, saang parte ang kakalasan? Magaling. Itong parte ang pinakalman ni Padre Abena at Miss Reyes si Tony.
Unti-unting lumalambot ang puso niya at nakikita ng ibang bilanggo ang pagbabago sa loob ng mag-ama. Ano naman ang katapusan? Sige, Binibining Rosales. Tama. Ito po ang nawawaksi at natatapos ang mga suliranin at tunggalian sa dula. Batay naman sa inyong binasang akda, saang parte ang katapusan? Tama. Iyon ang nagkasundo si Tony at Luis. May sinag o liwanag sa mukha ni Tony, sinyalis ng pagpapatawad, pag-asa at bagong simula. Ang galing niyo naman. Pagkatapos ninyong nabasa at nasuri ang dula class, may nakuha o napulot ba kayong aral mula rito? Sinong gustong sumagot? Sige, Binibining Omak. Magaling. Ang sinag sa Karimlan ay nagpapakita na sa kabila ng mga pagkakamali, galit at madilim na bahagi ng buhay, laging may liwanag na nagmumula sa pagpapatawad, pagbabago at pagmamahal ng pamilya. Ipinapaalala ng dula na ang tao, gaano man kabigat ang kaniyang nakaraan, ay may kakayahang magbago kung may tatanggap, gagabay at magbubukas ng pintuan ng pag-asa. Ano nga ulit ang dula class? Sige, Miss. Binibining, Sige, Ginoong Jericho. Tama. Ang dula ay isang uri ng panitikan. Nahahati ito sa ilang yugto na maraming tagpo at pinakalayunin nitong itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Ano-ano nga ulit ang mga elemento ng dula? Tama. Ito ang tauhan, tagpuan, saglit na kasiglahan, tunggalian, kasukdulan, kakalasan at katapusan. Galing. Ngayon ay masasabi ko na handa na kayo para sa ating pagsasanay dahil lubos yun ang naintindihan ang ating tinalakay sa araw na ito. Para sa inyong pagsasanay, narito ang una. Tukuyin kung anong elemento ng dula ang mga sumusunod at isulat ang sagot sa sagutang papel. Dalawang parte ng pagsasanay. Ano-ano ang mga elemento ng dula? At ang pangalawa ay ang para sa iyo, bakit mahalagang malaman o matutuhan natin ang dula sa panahon ng kasarinlan? Isulat ito sa 2 hanggang 3 pangungusap. Opo, isulat niyo po ito sa isang buong papel. Ito naman ang para sa inyong takdang aralin. Magsaliksik kayo kung ano ang tekstong argumentatibo at isulat ito sa inyong kwaderno. Ipasa ito sa ating susunod na tagpo. Nagkakaintindihan ba tayo, class? Mabuti naman kung ganon. Sige, magsitayo ang lahat para sa ating panapos na panalangin. Alam na sa inyong lahat, class. Paalam.